Marami ang nagluksa at nakiramay sa maagang pagpanaw ng Most Valuable Player o MVP at Pride of Talacogon, Agusan del Sur. Si Rene Clerk Baterbonia o mas kilala sa palayaw na Bobet. Namatay ang dalawang basketball player ng Ateneo Blue Eagles matapos malunod sa kanilang team building activity sa Aurora. Isa siya sa dalawang student athlete ng Ateneo Men's Basketball Team na nasawi noong June 8, 2026 sa isang team building sa Dipakulaw, Aurora. At nitong June 24, sa paghatid sa kanyang huling hantungan, muling nagsama-sama ang lahat sa kanyang pamamaalam. Bit-bit ang pagmamahal at alaalang hindi kailanman malilimutan. Mabait na mabait talaga si Rinix. Mamimiss namin siya kasi siya ang aming pride of Talacogon. Kung nagdadalamhati ang buong bansa sa pagkawala ng isang future star player, wala na raw titindi pa sa sakit na nararamdaman ni Rovelyn o mas kilala bilang Bebe na nawala ng anak na may matayog na pangarap. Dako na akong pasalamat sa inyo tanan. Kabalo ko, niabot mo diri tungod sa inyong gugma sa akong anak. Sa gitna ng kalungkutan, ang magagandang alaala ni Bobet, ang kanyang sinariwa at hinahagkan. Kung anong galing daw ni Bobet sa court, siya rin daw ang sipag nito sa bahay. Dito sa loob ng bahay is may rules kami. Hindi alam na yan ng mga kamag-anak namin, hindi yan alam ng kapitbahay namin. Pag dito kami sa bahay, kanya-kanya kaming trabaho. Sit down mga tulo, Kuya Bian. Siya, yung mission niya is mag-igib ng tubig, magkuha ng kahoy, ng baboy, manok, lahat. Yan ang mission niya dati dito sa amin. Kahit na nga raw naging MVP pa si Bobet, hindi siya ligtas sa mga gawaing bahay. Uwi yan. Sabi ko, maganyan ka. Sabi niya, ay, may pira ako. Iswildo ko na lang daw niya kay mami, kay daddy, para si daddy na lang daw yung magawa ng trabaho niya dito sa amin bahay. Yan, matawa na lang ako niyan. Kasi sabi ko, ang trabaho mo dito, alam mo na yun. Bilang pangalawang panganay sa 7 magkakapatid, hangad ni Bobet na mabigyan ng mas magandang buhay ang kanyang pamilya gamit ang kanyang husay sa basketball. It's a big opportunity kasi yung batang isang nasa province o kilang bukid lang is makapaglaro na sa mga UEP games. Mas gagalingan ko pa lalo at handa akong matuto pa. Nakilala bilang isang probinsyanong may malaking pangarap. Nakagawa siya ng pangalan para sa kanyang sarili nang makamit ang pinakamataas na parangal bilang MVP ng Palarong Pambansa 2025. Matapos ang kanyang senior high school graduation sa Davao, itinuring niyang mahalagang hakbang ang mapabilang sa Ateneo de Manila Men's Basketball Team ngayong taon upang mas mapalapit sa kanyang mga pangarap. Kasi pangarap lang talaga niya, isa siya na makapunta ng Manila, makapaglaro ng UEP, baka lang araw maging ABE, ganyan. Pero wala pang isang linggo nang simulan niya ang kanyang karera. Ako gustong payo ka mo, pero para ganiyo. Bet. Yeah. Pengen. Biglang natuldukan ang kanyang storya. Para sa naiwang ina, pinipili nitong buhayin ang mabubuting alaala na naiwan ng anak. The Mr. MVP!
Welcome to my life! Ang kuya ni Bobet na si Rubian, muli ring binalikan ang mga alaala ng kapatid. Masayahin, mahilig magbiruan. Ang banding namin yung nagbibiruan with mama namin. Maging ang allowance ng araw ni Bobet mula sa pagbabasketball, hindi niya pinagdadamot sa mga kapatid. Kung wala na akong pera, wala na akong allowance, mahanap siya ng diskarte para magkameron ako din. Sponsor kasi pag nagbigay ng sapatos, siguro sa isip niya, marami na ako, di ko na kailangan, ibigay ko na lang sa kapatid namin. Dumami man daw ang mga umiidolo kay Bobet sa buong Mindanao, pati na sa iba't ibang bahagi ng bansa. Binabalik-balikan pa rin niya ang pinakaunang fans niya na narito sa bahay nila. Ang ama niyang si Rene at lolo niyang si Renato. Talagang masaya. Excited ako pag may laro, kahit saan pupunta kami. Mag-ano kami na sasakyan, kahit magastos. Dahil isang manlalaro din ang ama, maagang naipasa kay Bobet ang pangarap niyang maging isang professional basketball player. Pag may laro kami, sinasama ko si Bobet Rene. Banding na din namin yan. Nakita niya raw ang malaking interes ni Bobet sa pagbabasketball, kahit pa limitado lang ang kanyang napaglalaruan. Pag mag-practice kami sa sa court sa San Nicolas. Yung dati sa lupa lang. Single ring lang. Maging sa court na nga raw, lumulutang ang kabaitan ni Bobet. Sa ugali naman, talagang sobrang bait. Alam mo naman pag naglalaro, pag may siya na player na napatumban niya, nakita naman natin na binubuhat niya, hinahag niya, gano'n ang niya, ugali. Sa edad na 18, maaga mang binawi si Bobet sa kanilang pamilya. Mananatili namang buhay ang kanyang mga alaala sa puso ng mga taong nagmamahal sa kanya. Salamat sa pinakita mo sa amin na sa ugali mo, sa kabutihan mo, at saka sa laro mo na pinasaya mo kami ng ilang taon. Mamimiss ko yung banding namin sa bahay, yung outing namin, yung kulitan din namin. Mamimiss ko din yung kasabay sa pag-uwi sa Agusan. Ang sobrang namiss ko sa yung natawag akong papa. Isang namiss ko siya, tinatawag akong pa. 100% naman ako ng sumusuporta sa kanya. Yung pagmamahal is todo din. Pasalamat lang talaga mabibigay ko sa kanya. Salamat na lang sa mga memory, mga binigay sa akin, maliit man yan o malaki. Mga bagay na pinapahalagahan. Yan. Salamat. Lumipas man ang panahon, mananatiling buhay ang iyong mga alaala. Hindi lang sa iyong pamilya, kundi sa buong bansa. Maraming salamat sa inspirasyon. Paalam, Bobet. Hindi ka namin malilimutan. Sama-sama tayong ngumiti at mag-good vibe sa mga hatid naming kwento ngayong Sabado. Magandang gabi, ako po si Vicky Morales. Ang kakombo ng kare-kareng ito, crispy pata. Mabibili mo for only 199 pesos. Malasa po talaga. Pati po yung sauce niya, ganun din po malasa. Ang 12 taong gulang na si JM, kasama ang alagang kalabaw na si Jello. Hindi raw sa bukid ang larga nila, kundi sa Brigada Eskwela para magbungkal ng lupa. Hindi naman namin alam na kalabaw pala ang dala niya. Kung patalinuhan ang labanan, may nag-ala Linda Walker talaga. Hindi lang 719 points ha, kung hindi perfect score na 800 over 800. Something na nearly impossible to achieve. First time in Ugbo, let's go! Pag pumunta ka raw sa Tondo, tiyak na mapapalaban ka sa matinding kainan.
At kung pangmalakas ang tsibog lang naman ang hanap, ito raw ang siga ngayon dito. Ang isa sa pagkain paborito ng bawat Noypi, ang kare-kare. Wow! Pero hindi ito ordinaryong kare-kare lang ha. Dahil imbes na baka, ang kakombo ng kare-kareng ito, crispy pata. Ito po sarap. Sanib puwersa ang crispy-licious pata. At very peanutty sauce ng kare-kare. Kaya ang resulta, pagkain na siguradong kikiliti sa inyong panlasa. Malasa po talaga. Pati po yung sauce niya, ganun din po malasa. At eto pa, ang malutong naming revelasyon. Ang ganito kalaking serving ng crispy pata kare-kare na may kasamang 2 rice, mabibili mo for only 199 pesos. Tipid na, abay busog ka pa. Kaya ang ating tendera, tondo-tondo, todo-todo raw ang kagalakan dahil ang negosyo, pumatok. Lahat po ng pagod nawawala. Tsaka nakikita ko po nasisiyahan naman sila, nasasarapan. So, nasasabi ko po talagang worth it lahat. Pero bago pa man ito pumatok sa mga parokyano, si Lovely dumaan daw muna sa kumukulong pagsubok ng buhay. Noong 2012 po kasi, nagkataong bagong panganak po ako, then iniwan din po ako ng partner ko ng 2 bata, which is yung panganay ko, 1 year old pa lang. Then yung pangalawa ko po, yung bunso ko is 2 months or 3 months. Dahil dito, natutong lumaban si Lovely sa buhay para matustusan ang pangangailangan ng mga bata. Yun, naisip ko na lang po magtinda-tinda ng mga street food. Talagang pinilit ko po habang nagtitinda, nag-aalaga rin po ng 2 bata. Pero ang kanyang kinikita, kulang pa sa sapat. Kaya dito na siya nag-isip ng panindang siguradong tatangkilikin ng marami. Dito na nabuo ang kanyang crispy pata kare-kare. Sa mainit na mantika, unang iprinito at pinalutong ang crispy pata. Para naman sa kare-kare sauce, Then pag mainit na po yung mantika, igigisa na po natin yung bawang and sibuyas. saka inilagay ang pork stock o pinagpakuluan ng baboy. Pag kumukulo na po yung sabaw, alalagay na po natin yung peanut butter. Ang next po natin is yung giniling na bigas. Hindi ito basta sauce lang ha. May sahog pa itong talong at pechay. Muling iniluto and just like that, luto na ang sarap to the bones crispy pata kare-kare. Mga kapuso, eto na po ang ating crispy pata with kare-kare sauce. Ang kakaibang take niya sa kare-kare, kinagat ng marami. And believe it or not, sa isang araw daw, sangkaterbang pata ng baboy ang nauubos nila. Sa isang araw, more or less 100 kilos po kami. Yung mga karne po, meron na po kaming suking supplier. Opo, since maramihan naman po akong kumuha, sila na rin po yung nagde-deliver po sa amin. Ito na nga raw ang dahilan kaya mura ang kanyang presyuhan. Kadalasan, sinasabi po ng mga customers namin, bukod sa mura, masarap po siya, hindi tinipid sa ingredients. Ang long-time customer ni Lovely na si Aling Aiza, simula pa raw noon na humaling na sa crispy pata with kare-kare sauce. Yung lasa po ng crispy pata niya is crispy po talaga and juicy po. Malasa po talaga. Pati po yung sauce niya, ganun din po malasa. Sulit na sulit po sa halaga pong 199. Dahil sa mga tulad ni Aiza, si Lovely patuloy na magluluto at isi-share ang crispy pata with kare-kare sauce sa mga suki. So far, malaki po talaga yung naitutulong sa amin nung business ko po na crispy pata with kare-kare. Kasi yun nga po, napag-aaral ko yung anak ko sa private school, nabibigay ko po yung pangangailangan nila. Ang biyayang hatid nito, hindi lang daw kay Lovely bumuhos. Good news din ang hatid nito sa kanyang mga trabahador. Nung pumunta pa ako dito, wala pa akong experience sa kusina. Dito lang pa ako natuto. Malaking tulong po sa amin yung crispy kare-kare sa buhay namin. Kasi bestseller po namin to, malaki yung kita na kasuldo po kami ng maayos. At bilang pasasalamat sa mga taong sumuporta sa kanyang negosyo simula pa noong umpisa, muli raw babalik sa bangketa si Lovely. Hindi para magtinda, kundi para magpamahagi ng kanyang pagkain. Maraming salamat po kay Lovely at ayun, napakalaking tulong po. Napakalaking tulong po na ito.
Hindi ako gagastos. Mukhang masarap. Makaubig pa ng sarap to. Sigurado. Good news kay Lovely. Boss, maraming salamat. Medyo kasi, hindi akong buhay niyo. At sinabi po ako, bubusin niyo ako sa pamilya ko. Enjoy your meal, mga kapuso! Ang prinsipyo ko lang po talaga sa buhay, yun nga po, yung alam ng karamihan na nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. So, yun po, lahat na lang po ng ginagawa ko, inaano ko po sa taas. Tulad ng masarap na kare-kare, ang tagumpay ni Lovely sa kanyang negosyo, hindi nabuo sa isang iglap. Kinakailangan ng tamang sangkap, sipag, tiyaga, at diskarte. At sa tamang panahon, matitikman mo rin ang tamis at sarap ng iyong tagumpay. Sa pagbabalik eskwela ng mga estudyante ngayong buwan, muling napaghandaan at binuhay ang ganda ng mga paaralan sa kanilang brigada eskwela. Pero ang batang ito mula sa Cagayan, may kakaibang ambag daw ngayong school year. Sa viral photo na ngang ito, nakuha mula sa isang public school sa Cagayan, makikita ang 12 taong gulang na si JM, kasama ang alagang kalabaw na si Jello. Hindi raw sa bukid ang larga nila, kundi sa brigada eskwela para magbungkal ng lupa. Bago na yung pasukan, pumunta po siya sa akin. Sabi ko naman, ipapaalam ko po sa magulang niya. Pinaalam ko po na may balak si John Michael na tumulong dito sa eskwelahan na magbrigada siya, dalhin niya yung kalabaw. Naisip daw kasi ni JM na ang kalabaw na katuwang ng kanilang pamilya sa pagsasaka, makakatulong din daw sa pag-aararo ng kanilang taniman sa paaralan. Nung ganun ang ginawa niya, sir, masaya. Kasi hindi naman namin akalain na ganun mangyayari. Kusang nagtrabaho, hindi naman namin alam na kalabaw pala ang dala niya. Talip na 10 katao sana yung magtatrabaho. Ginawa lang ni Jello yun at saka ni John Michael sa konting panahon. Dahil maraming netizen ang natuwa, ang masipag na mag-aaral, pati na ang alaga niyang kalabaw, instant viral. Panglima si JM sa 6 na magkakapatid. Likas na masipag na nga raw sa gawaing bahay si JM. Mabuting anak si JM, sir, kasi mabait at matulungin ko. Kahit hindi mo na utusan. Halimbawa, pagka walang tubig, nag-iigib, sa sarili niyang isipan, mag-iigib. Nagtatrabaho bilang construction worker ang ama niyang si Robert. Pero dahil sa isang kondisyon, hirap daw siyang kumilos. Ang ina naman niyang si Belinda, isang manikurista. Dahil kayod kalabaw ang mga magulang, maaga ring natutuhan ni JM ang kahalagahan ng responsibilidad. Masyanak ngamin kini papang ko ti kasasaad na ta may sa nga PWD. Para sa kanya, walang maliit na paraan para makatulong sa kanilang pamilya. Kaya imbes na maglaro sa kalye, mas madalas daw siyang makita sa bukid. Hindi nagpapaalam kung minsan. Pagka kasi may tumawag na biglaan sa kanya, yun, umaalis na lang. Pagka hinahanap namin, tanong-tanong kami sa mga kakilala namin. Ay, nandaw, nagtatrabaho kila ganito. Mapanak, makimula ti maesken, aglako ti bulong ti parya. Tapno matulong ti naganak ko, sir. Kaya laking pasasalamat daw ni JM nang ang kanyang lolo, niregaluhan siya ng isang kalabaw na pinangalanan niyang Jello. Pinag-aarado, bastanwang, nagkaryada, nadamadamag nagkaryada, mapan. Para na nga raw sa buong pamilya ni JM, isang malaking biyaya si Jello sa kanilang kabuhayan. Lalo pat sa bukid umaasa ang kanilang padre de pamilya sa tuwing matumal ang gawa sa construction. Simula nung pinigay ng lolo niya, yung kalabaw, maraming natulong na sa amin. Parang sarili siya yung blessing sa amin, si Jello po. Pero para kay JM, hindi lang pangkabuhayan si Jello. Best friend din daw niya ito. Manipod, nagkadkadwa kami, sinurusurwak iso nang nagtrabaho. Pagising pa lang daw sa umaga, ito na ang hinahanap-hanap niya. Pag gumigising na siya, kung saan niya nilagay paghapon, kinaumagahan, ililipat niya siya para makakain daw ng sariwang damo po. Pag sumikat na yung araw, mag-iigib na si John Michael ng tubig pa at pinapainom niya. Inaldaw-aldaw ko nga, aywanan, painumek ni pastor. Hands-on daw si JM sa alaga.
pinapakain, pinaiinom, at pinaliliguan pa. Inalagaan na parang sarili na niya. Kasi yun ang palagi niyang ginagamit. Tinuturuan niyang mag-araro, magkilat ng mga kahit ano. Sanggang dikit ng araw ang dalawa. Kasi sila lang talaga magkasama. Kahit sa initan o matatarik na daan, wala raw iwanan sa tambalang Jello at JM. Madalas man sa bukiran kasama ang best friend niyang Kalabaw, hindi raw isinasantabi ni JM ang kanyang pag-aaral. Habang nagsisikap tumulong sa pamilya, patuloy rin siyang naghahabol ng kanyang mga pangarap bilang isang grade 7 student. Importante, ti panagadalta, isulaeng ti may pamana, dagiti, dadakkel ko, nga awan pulos makaagaw nga sa bali. Pagkatapos ng mga gawain, siya naman ang maghahanda ng kanyang mga gamit para sa pagpasok. Saka maglalakad ng humigit kumulang 15 minuto papuntang paaralan. Si John Michael po ay isang masipag, mabait, matulungin po at magalang na bata. At kahit na si Jello ang best friend niya, marami pa rin naman daw kaibigan si JM sa pinapasukang paaralan. Mabait naman batang to. Lagi siyang tumutulong sa amin pag kami nasa duty. Mabait na bata yan, sir. Kung gusto ko, sir, mag-aral sang mabuti. Ang bawat pagsisikap ni JM sa pag-aaral, alay niya sa kanilang pamilya. At paglaki niya, mananatili pa rin daw siya sa agrikultura. Dahil nakita niya ang hirap na pinagdaraanan ng mga magsasaka. At balang araw, nais niyang maging daan upang mas mapaunlad ang kanilang kabuhayan. Kaya't ko team, agbalin nga agricultural engineer, tapno matulong ag tinaganak ko, sir. Huwag kang hihintong mangarap, JM, ha? Ngayong araw na nga, ang mga estudyante sa paaralan maagang nakaabang para sa isa raw espesyal na bisita. Ang Kalabaw kasing si Jello, dadaan daw rito para personal na makita at mapasalamatan ng mga mag-aaral. At bilang pasasalamat naman kay JM, ginawaran siya ng isang medalya bilang pagkilala sa kanyang kabutihang loob at mahalagang kontribusyon sa kanilang paaralan. May mga nagpaabot din daw ng tulong para kay JM. Thank you, JM and Jello! Ika nga, kalabaw lang ang tumatanda. Pero kung may hihilingin man daw ang batang si JM, yan ay ang tumandang malakas. Kasama at kasangga pa rin ang kaibigan niyang Kalabaw. Kung patalinuhan ang labanan, hindi raw yan uurungan ni Linda Walker. Kilala niyo ba siya? Siya lang naman ang nakakuha ng highest score sa exam. Kung ang standard score daw kasi ng batchmates niya ay 400 to 500, si Linda naka 719 points sa mock exams nila. Galing ano? Ops! Karakter lang po sa isang Chinese drama si Linda Walker na sumikat na rin dito sa Pilipinas. Pero maniniwala ba kayo na sa totoong buhay, may nag-ala Linda Walker talaga? Hindi lang 719 points ha, kung hindi perfect score na 800 over 800. Tabi muna, magpapakilala na si Queenie ng Dumaguete City. May mga pangarap tayo nung bata na nagbabago habang tayo'y tumatanda. Pero para kay Queenie, 6 na taong gulang pa lang daw siya, iisa lang ang ultimate goal niya, ang maging doktor. Na-imagine ko po yung sarili ko as isang doktor na nagsisilbi at nagsiserve sa mga rural communities. At para ma-achieve ang minimithing pag-aaral ng medicine, pharmacy ang kinuhang kurso ni Queenie sa college. Since may fear po ako sa injections and syringe, sabi ko sa sarili ko, sige, pharmacy na lang kukunin ko. Hindi naman daw naiiba si Queenie sa ibang estudyante. Masipag mang mag-aral, nararanasan din daw niyang mag-cram.
Yung isa sa pinakamabigat na pinagdaanan ko sa college ay magkakaroon kami ng pagsusulit. 6 na pagsusulit sa physical pharmacy. Ita-take namin within one sitting. At para magka-energy mag-aral, si Queenie umidlip. Pero ang problema, ang idlip niya, napahaba. 2 hours ginugol ko para mag-study. Sabi ko sa professor namin na, "Sir, kahit yung final examination lang i-move mo," pero sabi niya hindi. Kahit hindi gaanong prepared, si Queenie tinapos ang 6 na exam. So sabi ko sa sarili ko, parang babagsak na ako nito. Nang ibigay na raw ang kanilang mga score, laking gulat niya nang siya lang daw ang nag-iisang nakapasa sa kanilang klase. Parang hindi ako makapaniwala na naipasa ko lang pala yun. So very thankful to God. Kung meron man daw first honor sa pagsuporta sa kanya, yan ay ang kanyang tatay na teacher at nanay na pharmacist. Tatawag siya pa, gusto ko bibilin kailangan ko sa paralan. Sabihin ko, sige, maghintay ka lang, magpadala kami ng pera. Tuwing weekend lang daw nakakauwi ng bahay ang mga magulang ni Queenie. Nasa 3 oras na biyahe raw kasi ang layo ng pinagtatrabahuan nila sa Siaton mula sa Dumaguete. Kahit malayo po kami kay Queenie, sinisigurado po namin na araw-araw, gabi-gabi po, nagbi-video call po kami. Kinukumusta po namin sila. Hindi naman daw sinayang ni Queenie ang natatanggap niyang pagmamahal at suporta mula sa pamilya dahil ang sukli niya, ang pag-aaral ng mabuti. Katunayan na nga, nagtapos lang naman siya sa kolehiyo bilang magna cum laude. Para magawa ito, kinailangan niya raw ng malaking sakripisyo. I chose to lessen my sleep to around 4 to 5 hours per day. Every free time ko or every time may routine chore akong ginagawa like pagwawalis, dala-dala ko po yung reviewer ko. Maging ang mga magulang, nabihira lang niyang makasama, hindi raw niya mabigyan ng oras. Those weekends, imbis na maano ko po sila, makahalubilo. Sometimes, I'm stuck in my room lang po, nag-study. Parang in vain po yung sinasakripisyo nilang pag-uwi. Isa raw sa nag-inspire kay Queenie, ang sparkle artist at beauty queen na si Rabia Mateo. Si Rabia kasi, beauty with brains. Bukod sa galing sa pagrampa, nagtapos siya bilang cum laude sa kursong physical therapy at mag-aaral din ng medicine. Masaya na nga niyang ibinahagi nitong Marso na nakakuha siya ng 741 over 800 general performance score sa NMAT at may 99 percentile rank. Ang laki. 99? Sabi ko sa sarili ko, kaya ko ba yun? Nung May 6 na nga, dumating na ang exam day niya. Hindi rin daw maiwasan ni Queenie na mag-overthink. At nang araw na nga na lumabas ang resulta nitong June 10, wala nang mapaglagyan ng kaba itong si Queenie. Na-download ko na po yung test results. Huminga po akong malalim dahil... At dumating na nga ang moment of truth. Nung nakita ko po yung result, +99. Parang I was in shock po talaga at in disbelief. Ang una ko pong nasabi is, thank you, Lord. Ang pangarap na 99 percentile rank ni Queenie, nahigitan pa niya. Dahil naka 800 out of 800 lang naman siya sa kanyang general performance score. Yung perfect score, hindi ko po talaga na-imagine. Kasi I once saw that score as something na nearly impossible to achieve. Para po siyang panaginip. Masayang-masaya po. Hindi namin inakala na makuha siya ng perfect score. Congratulations sa'yo, Queenie! Pero bukod sa mga mahal mo sa buhay, may nais pa raw magpaabot ng pagbati. Hello sa'yo, Queenie Futalan. This is your Ate Rabia na kinocongratulate ka sa iyong 99 plus National Medical Admission Test result. Naku, tinalo mo pa si Linda Walker. Congratulations talaga sa'yo. And sana in the coming years, I can't wait to see you. Baka mamaya same pa tayong school. At I'm rooting for you, Queenie. Sana matupad mo ang iyong pangarap na maging isang mabuting doktor para sa bayan natin. And congratulations ulit.
Hello, thank Send you. doon, Tico. Thank you so much, Ate Ria Mateo, and hopefully we'll see each other soon. Same med school. Ang ultimate goal daw ni Queenie, maging anesthesiologist. Kaunti lang po yung anesthesiologists dito sa Dumaguete. So, I think by becoming one, I can also help give back to the community. Ika nga, walang perpektong bagay sa mundo. Pero basta't may pangarap ka na hindi mo susukuan, hindi malayong dumating ang perfect moment kung saan ang tagumpay nasa iyo ng mga kamay. Sana po ay nabusog namin kayo ng mga kwentong positibo. Hanggang sa susunod na Sabado, ako po si Vicky Morales. Tandaan, basta puso, inspirasyon at good vibes, siguradong good news yan.